Praise God. Are you excited today? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong buwan na naman na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga bata ay meron kayong sasakyan papunta doon sa Prosperity Hall. Sinusundo kayo ng Trabis kasi maulan. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin minsan pa Panginoon Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Tayo kanyang pinagpala. Ang aking session ngayong buwan ng July ay tinatawag na The Power of the Spirit of Giving. Bakit ba tayo pinagbibigay ng Panginoon? Ano ang ibibigay natin sa Kanya? Ano ang kahalagahan nito sa buhay ng tao? Yan po ang ating tutunghayan, tatalakayin natin sa loob ng isang buwan, araw ng linggo, linggo-linggo, first, second, third service, pati sa Watch and Pray, sa Expect a Miracle, at dito pala sa Spirit of Giving, ay meron nakapaloob dito ng mga misteryo upang ang kanyang mga anak ay lubos na pagpalain. Sino gusto ng pagpapala? Sumigaw ng malakas na Amen. At yan pala ay dinisenyo ng Diyos sa kanyang mga anak. Bago palikain ng Diyos ang tao, kasama na yan, dinisign ng Diyos sa ating lahat. Kaya huwag kang papayag na ikaw ay talunan, ikaw ay magiging mahirap. Ayaw pala ng Diyos yan. Kaya si Jesucristo, 2,000 years ago, nagkatawan tao. At ang sabi niya, I am come that you may have life, that you may have it more abundantly. Kaya yung katabi mo, iyan ay don at don niya. Pinagpala ng Panginoon. Say hallelujah. Tingnan mo ay katabi mo. Yeah, blessed na blessed, di ba? Sabi mo nga sa katabi, blessed na blessed ka. Ang unang gusto ng Diyos na makita sa puso natin, sa nakapaloob sa pagbibigay, ang una pong tatalakayin ko, mga iba't ibang uri ng pabigay. Number 1, sacrificial giving. Ano ibig sabihin ng sacrificial giving? Nung si Abraham, sa Genesis 22, kukwento ko na lang sa inyo, basahin niyo mamaya sa Biblia, ay sinubok ng Panginoon, tawag dito, tinesting siya ng Diyos. Genesis 22, ang sabi ng Genesis 22, lagay mo yung verse na yon, verse 1 and 2. Now it came to pass after these things that God tested Abraham. Sabi natin, tested. Tayo lahat dumaan sa mga pagsubok. Ang tawag sa atin tinatawag na fully tested. Sino nakaranas na maraming pagsubok sa buhay? Bago nakarating sa lupang pangako. Iba naman hanggang ngayon pa, nakakaranas na mga medyo malagihay na pagsubok, iba'y matinding pagsubok, iba't ibang klase. Pero tandaan mo, kapatid, kaibigan, hindi natatapos ang Diyos sa buhay mo yan. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay may ginagawang napakaganda sa buhay natin kung bakit tayo dumadaan sa mga testing ng buhay. At tandaan po natin, pagkatapos niyan, pagkatapos ng bagyo, aaraw din. Say hallelujah. And they that sow in tears shall reap in joy. Kaya lahat ng mga pagsubok sa buhay, let us welcome all the testing. Pagdating niyan, pagkatapos niyan, tandaan po natin, pagpapala ang susunod na binibigay sa atin ng Panginoon. Pagkatapos ng dilim, ano susunod sa dilim? Liwanag. Hindi laging puro dilim ang buhay. At sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but it is written, I had not seen, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, o pumasok sa puso ng tao, na mga taong nagmamahal sa Kanya, na mga hinahanda ng Diyos na magaganda para sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sabihin mo sa katabi, may hinahandang magandang bagay ang Diyos sa iyo. Sa lahat ng dumalo ngayong umaga, sa JCTD family, the best is for you. Lagi ko sinasabi, kung hindi man good, akala mo good na wala, akala mo better na pala yung sa iyo, yung better naging bitter, praise God. Pero yung susunod yon, B-E-S-T. Ano yon? The best.
So sa lahat ng dumalo ngayong umaga, God will give you the best. Sabihin mo, para sa aming buhay yan. Para sa pamilya ko yan. Say hallelujah. Basahin nga natin sandali para nababasa natin sa salita ng Diyos. 1, 2, ready, go. Kaya ang mahalaga, mahal natin ang Panginoon eh. Alam ko, lahat tayo nagmamahal sa Diyos. Say hallelujah. Ang sabi ng Bible, the things which God had prepared for those who love Him. Kung hindi mo pa nakikita ngayon, isang araw, makikita mo siya. Kasi may hinandang magandang bagay ang Diyos sa iyo, sa buhay nating lahat. Kailangan makapasa tayo doon sa testing. Itong si Abraham, ang kanyang testing napakahirap. Sabi ng Panginoon, balik tayo sa Genesis 22, verse 1. Alam natin yung istorya. Ang testing sa kanya, it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Ano susunod na talata? Verse 2. Then he said, verse 2, then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Ano testing niya? Ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Napakahirap nun. Hindi makakaya ng tao yun na isa lang anak mo, nagmilagro pa ang Diyos, mahabang panahon di ka nag-anak, binigyan ka na anak, pero nung panahon yon, sabi ng Diyos, Abram, punta ka sa bundok ng Moriah, hihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Sino dito? 5 anak. 10, 15. Pagka hiningi yung isa, okay lang yon. Ang ibinibigay ng tao, ito matigas ulo, para sa na lang to, Panginoon. Ang problema, iisa anak niya. Ang sabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Alam natin na istorya, lumakad yung mag-ama kasama yung kung ano-ano pa yung mga kasama doon. May kahoy, mayroong etc. Nung hiyahandog na, nasubukan siya. Sino dito nasusubukan ng Panginoon sa buhay niya? Kung ang tao, kapag maraming pagsubok, gusto nang umatras. Panginoon, marami ng dahilan sa Panginoon. Huwag naman ito, iyahandog ko yung anak ko. Yung kapitbahay ko nila, iyahandog ko, Panginoon. Tingnan natin yung tumalon tayo sa verse, imbis na 14, yung 12, 13, 14. Tingnan natin yon. Sa verse 12. And he said, do not lay your hands on the lad or do not anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Yung karuktong niya, yung unahan, nung sasaksakin niya na yung kanya anak. Lagay mo nga doon sa verse 10 para makita natin lahat yung napakagandang salita ng Diyos. Sa verse 10. Genesis 22, verse 10. Ayan, verse 10. And Abraham stretched forth his hand, took the knife to slay his son. Sino dito namamalo sa anak? Aba, namamalo kayo, ha? Okay. Sino dito may apo? Pinapalo niyo ba yung apo niyo? Wala. Mga konsentidor na lola't lola. Wala akong lola't lola na namamalo sa apo. Ang magulang lang ang namamalo. Pag pinalo mo, anak ko umiyak, ikaw rin nasasaktan.
Ito hindi papaluin eh. Ano gagawin ni Abraham? Ihahandog sa magitan ng pagsaksak sa kanyang kaisa-isang anak. Ang napakaganda nito, nasubukan siya ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Verse 11. But the angel of the Lord, basahin natin, sabay-sabay, 1, 2, 3. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. Verse 12. And he said, Do not lay your hands on the lad, or do anything to him, for now I know that you what? Fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Ano ibig sabihin? Para sinasabi sa ating lahat, anak, matindi ka pala. May takot ka pala sa akin. Kaya mo palang sumunod sa pinag-uutos ko sa iyo. Kahit na napakahalaga sa iyo, parang si Isaac sa buhay mo ito, kaya mo palang ibigay sa akin. Ano susunod na kabanata? Verse 13. Ano pangako ng Diyos? And Abraham lifted up his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Nung makita ng Diyos ang kanyang puso, masunurin pala. Kahit may problema, naglilingkod sa Diyos. Kahit walang pumapansin sa kanya, naglilingkod sa Diyos. Kahit maraming pagsubok, hindi siya mapagilan ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng anghel, inutusan ng Diyos ang anghel, sabihin mo kay Abraham, nakita ko ang kanyang puso, may takot sa akin. Huwag nang ihandog yung kanyang anak. Maya-maya merong ram doon. Ano sa Tagalog yung ram? Ha? Ano sa Tagalog yung ram? Tupang lalaki. Meron palang ram doon. Ano ibig sabihin? Mula sa wala, nung pagkatapos ng pagsubok ng suliranin niya, yung mula sa wala, nagkaroon ng pagbabalak. Ganon sa buhay nating lahat. Tandaan po natin, pagkatapos ng testing, pagpapala ang darating sa iyo. Anong klaseng giving yan? Sacrificial giving. Kung minsan kakainin mo na ibibigay mo pa sa mahirap. Kung minsan, yun na lang nasa iyo, mamamasaheros ka para lang makadalo ka. Dito nagpakilala ang Diyos, Genesis 22 verse 14. Ilagay nga natin, Genesis 22:14. Kaya ngayong umaga, dideklara natin sa sarili natin na ang Diyos natin, He is Jehovah Jireh. Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Taas ang dalawang kamay. Sabi natin, the Lord will provide. Say it again one more time. The Lord will provide. Mula ngayong araw nito, pagkatapos ng Thanksgiving natin kagabi, mula ngayon hanggang 6 na buwan, manampalataya kayo, maraming nadarating na pagpapala sa ating lahat. Yung malakas na pumalakpak, mangyayari yan sa iyo. Dating minamata ka na ibang tao, hindi na ikaw mamatahin, lalaki ang mata nila. Magugulat sila at sasabihin, ano nangyari sa buhay mo? Sasabihin mo, ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng aking pangangailangan. Say hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, maraming pagpapala darating sa buhay mo. Kaya kung tayo ay nagsasakripisyo man sa bigayan, oras, panahon, baliwala lahat yan, nakikita ng Diyos lahat yan. Hindi ka maagrabyado sa Panginoon. Wala akong nakita na naglingkod sa Diyos na agrabyado. Say hallelujah. Eh yung anak kong babae, ayan asawa si James Stephen, tumayo ka nga, James Stephen. Ayan. Kita niya? Ganda lalaki din, ah.
Yung anak kong babae, nurse, nagtrabaho sa Amerika bago matapos ang 6 months. Kasi pag pumunta ka sa Amerika, pag ikaw ay turista, kailangan huwag kang lalagpas ng 6 na lumagpas ka. Hello. Pag lumagpas ka ng 6 na buwan, pag umuwi ka, hindi ka na makakabalik doon. Overstay ang tawag doon. Nagtrabaho yung anak ko. Nagtrabaho. Tinignan niya kung okay yung Amerika. Maganda sweldo. Ginawa siyang parang assistant admin. Nandito pa yung anak ko, mamaya pa dadalo. Mamaya pa. Sabi ko, dito ka na lang sa Amerika. Alam mo, ang mga magulang, gusto maganda hinaharap ng kanilang anak. Tama ba yan? Pero may pangalawang motibo. Pag ikaw ako maraming pera, bili mo ako ng kotse. Ganun. Kasama ko rin si James. Sabi ko, James, kumuha ka ng exam ng Microsoft. Abay, nakapasa. Alam niyo si James, hindi dahil nandito yung kanyang asawa, si Esther Mucha. Napakatalino. May pinagmalahan Kay Lord. Kumuha ng Microsoft exam, pasado. So yung asawa ng pastor doon sa Washington, nagtatrabaho sa Microsoft. Sabi ko, pwede ba ako ipasok mo yung anak ko? Total, nandito kami sa Amerika. Una kong tinanong, ang mga magulang talagang gusto talaga blessing. Sandali muna, magkano ba ako sweldo? Tinanong ko agad, 8,000 ang sweldo sa unang pagpasok. So yung utak ko gumagana. Sabi ko, 8,000 times 40 pa nun Aba, laki no? Sabi ko, anak, bili mo rin akong kotse, ha? Hindi, gano'n. Aba, nung isang araw nung kami pauwi sabi nila, ayaw na namin sa Amerika. Dito na lang kami sa Pilipinas. Ano ako gagawin nyo doon? Magpapastor na lang kami dalawa. Ano? Magpapastor kayo. Ang sweldo ng pastor kako unang entry sa Jesus Christ na Deliverer magkano? May din? Secret. 5,000. Pag masipag-sipag ka, gagawin 10. Kakasya ba ako sa inyo yun? Hindi. Ikaw nga, nagsimulang wala Magkano ba sweldo mo noong una? 20. O, kita mo? Mas malaki ngayon, 10,000. Nag-decide silang umuwi. Sabi ko, anak, hindi ako tumawag sa inyo. Hindi ko kayo pinilit. Hindi ko kayo hinikayat para magpastor kayo. Sa buhay nyo kako tatandaan nyo, ang Diyos ang may tawag sa inyo. Naglingkod sa Panginoon. Kaya tama ang Bible. Kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, iniwan mo ama mo, ina mo, kabuhayan mo, asawa mo, sa paglilingkod, sakripisyo. Sakripisyal yan You will receive 100-fold of blessings. Mapalad na kasumpong ng asawa. Maganda na bless pa yung aking manugang. Bakit? Gwapo si James maganda naman yung kanyang asawa, di ba mga kapatid? Malakpak niya natin Panginoon. Hallelujah! Basta JCTD family kayo, I will announce to you, with your permission, kumadre, kapag kayo maliligo, doon kayo pumunta sa Bustos, Wonderland Galilee Resort. Especially pag maulan, libre po kayo. Pero pag tag-araw, meron kayong discount. Basta lalagay yung JCTD, care of James Malangin. Sisingilin lahat kay Mucha yun. Ano tawag dyan? Sakripisyo. Kaya lahat na nagbigay sa Panginoon ng oras, ng panahon, God will reward you abundantly in the name of the Lord. At lahat naman ang binigay natin nung unang panahon, binalik na ng Diyos sa atin yan 100 folds of blessings. Tingnan natin isang verse pa.
bilang magtatapos na ako, sa susunod natin tutuloy, sa Matthew 17. Itong binanggit ko kanina, Matthew 17. Kagabi si Apostol Carillo, ako'y naisahan. Ako rin, maraming barong, magaganda rin. Pero siya, isang warehouse yung barong niya. Sabi ko, siya daw walang kayabang-yabang, mga kapatid. Ako raw gwapo, pero mas pogi daw siya. Sabi ko, weather lang yan. Kaya kung nakikinig ka, Apostol Carillo, ako naman. Sa sunod, hindi ka na magsasalita dito. Hindi, joke lang mga kapatid. Alright. Pare-pareho kaya, ayan ang kanyang teacher, si Pastor Ronnie Roque. Teacher niya pala, si Pastor Ronnie, during the time na kami nasa JIL. Siya ho JIL Manila, ako Bulacan. Kaya nagpapasalamat din siyempre tayo kung nakikinig mo si Brother Eddie Villanueva. Thank you ho sa inyong buhay. Ginamit kayo ng Panginoon. Kaya kami na born again din. Siyempre, pagtanaw na utang na loob. God bless you po sa inyo, sabi ni Pastor Ronnie Roque. Tingnan po natin itong Matthew 17. Ito pong sa ano ni Heso Kristo. Sa Matthew 17, pakitingin mo yung verse na yon. Yung sino man nag-iwan ng bahay, ng lupa, ng asawa, ng anak, wala akong dalang salamin. Anong verse yan? 20? Praise God. Matthew 19, Matthew 19, 29. Basahin po natin. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, sabi natin, for my name's sake, shall receive how many? 100-fold inherit eternal life. Bukod sa may buhay na walang hanggan tayo, doon sa ikabalang buhay, ikalawang buhay, ikabiyang buhay, dito sa lupa, we will receive 100-fold of blessings. Kaya yung mga naglingkod sa Panginoon, na nagsakripisyo, in due time, God will prosper you. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang madi-discourage. Basta lingkod lang ng lingkod. Sabihin mo sa katabi mo, lingkod lang ng lingkod. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin, you will receive 100-fold. Sabi natin lang, I receive 100-fold of blessings. Amen. Yan ang number 1, sacrificial giving. Amen. Number 2, types of giving. Number 2, through tithings and offerings. Dito nagkakatalo ang mga anak ng Diyos. Ang purpose ng Diyos tayo ay bless. Kaya lang kung minsan tayo ang bumipigil ng pagpapala. Tayo ang naghahadlang. Tingnan natin sa Malakay 3, verse 8. Ito ay talagang paborito ng mga taga-JCTD family. Amen? Will a man rob God? Ano sagot? Yet you have robbed me, but you say, in what we rob you? In tithes and offerings. Sabi natin, in tithes and offerings. Hindi lamang tayo nag-o-offering, vice versa, kundi nag-iikapo rin. Yung iba nag-iikapo, hindi naman nag-o-offerings. Kaya nakalagay dyan, nakalagay magkasama yan. So, oras na kayo tumanggap, halimbawa sa isang buwan,
Sa isang buwan, tumanggap ka ng 1,000,000 by faith. Magkano bibigay mo sa Diyos? Sagot. Malaki ba yun? Maliit? Maliit. Magkano binigay sa inyo ng Diyos? Malaki, maliit? Malaki. So, sino lugi? Ang Diyos. Pero kung minsan nanghihinayang tayo, ang laki-laki naman, 100,000, hindi mo nakita yung malaki yung binigay sa iyo ng Diyos. At sa pagkakaloob natin, hindi lamang tithes, kasama din ang offerings. Iba galit na galit sa tithes eh. Oh, tithes na naman, tithes na naman. Hindi mo nakita, ang may bigay sa iyo ng buhay mo, Diyos. Ang may bigay ng lakas mo, Panginoon. Pinagaling ka ng Diyos. Masaya ka, masaya ang pamilya mo, bukas ang langit sa iyo, nag-iingat ang Diyos sa labas at pagpasok mo ng bahay mo, you are protected by God. Say hallelujah. Naalala ko yung binahak ko yung ulo sa PGH bago bahakin pumunta rito, pinag-pray ko. 250,000. Sabi ng doktor, mamamatay ang anak mo kapag hindi ko, bihak, biniyak ang ulo ng anak mo, mamamatay. Kailangan 250,000. Kita mo, pag sinabi ng dok, 250,000, bibigay ka kagad. Mabuhay lang anak mo. Awa ng Diyos, nung dinala dito, may demonyo lang pala. So pag uwi sa ospital, in MRI yung ulo, wala na yung tumor sa utak. Pagbalik sa akin, thank you. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Pag sa Diyos ang bigayan, ang daming tanong ng tao. Samantalang ang Diyos ang nagpala sa atin. Say hallelujah. Maraming mag-asawa nagtatalo pa sa tithes. Kasi nga, tayo'y mga hentil. Hindi natin nakaugalian, hindi tayo tinuruan nung unang panahon na tayo talaga'y magkaloob. Nung tayo ay born again Christian tayo, iba na ang ating pananaw. Biblia na ang sinusunod natin. Sabi ng demonyo, papadalang ka ng demonyo, maling katuruan. Huwag kang mag-iikapo, yan ay lumang tipan. Tama, lumang tipan. Pero bago dali ng batas, 400 years before the law was given, si Abraham nag-iikapo na sa Diyos. Say hallelujah. Sa lahat ng mga nanonood ng ayaw ng ikapo, wow. Kung ayaw, di kayo na lang. Pero itong aking mga tinuturuan, they are really faithful to God in giving their tithes to Him. At kailanman, hindi pinagbawal ni Jesucristo nung siya nagkatawang tao dito na huwag magbigay na ikapo. At pagdating sa Hebrews 7, si Jesucristo ang tinatawag na sign ng katumbas katulad ni Melchizedek. Sa Matthew 22:23, sulat nyo na lamang yan. Hindi pinagbabawal ng Diyos. Ang nagbabawal niyan, si Satanas, para ang mga anak ng Diyos huwag pagpalain. Naintindihan ba natin? Sabi natin, tithes and offerings. Pakisabi mo sa katabi mo, mula ngayon, magbibigay na tayo. Huwag kang manghihinayang. Ang nanghihinayang, si Judas. Alam niyo ba si Judas, may magbibigay yung babae kay Jesucristo? Sabi ni Judas, huwag kang sa mahirap. Dapat yan lagyan ng tatak na God knows who does not pay. Tingnan natin, tuloy natin. Verse 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Sino gusto ng blessing? Alright. You are cursed with a curse. Sino sumumpa? Yung sumpa, yun ang susumpa sa iyo. Kaya maraming mga born again Christian, hanggang ngayon mahirap. Ang kamay ganun eh. May arthritis. At sabi ng Bible, ang bukas ang kamay, lalong nayaman. Ang tikom ang kamay, lalong naghihirap. Sino gusto kahirapan? Di puro ganyan.
Pakisabi sa katabi mo, you are blessed today. Ngayon, kung talagang gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon, simple lang naman, ang born naging Christian. Sunod lang sa Panginoon. Sa kanyang salita. So ulitin natin, you are cursed with a curse. Ang sumumpa sa iyo ay sumpa. Eh di ba ang mga magulang noong unang panahon, pag ikaw ay nagalit ang magulang mo sa iyo, yung galit ng magulang, tumatalaw sa anak eh. Dalawang klase yun, isang blessing, isang cursing. Pag sinabi ng magulang mo, yayaman ka anak, pagpapalain ka ng Diyos, mangyayari yon sa kanyang future. Pag sinabi ng magulang, ikaw ay maghihirap, gagapang kang parang ahas, yung gagapang parang ahas yung kumukuha ng bigas ulit sa palabigasan ng nanay niya, tatay niya. Kaya ang mga Kristiyano, hindi pwede magsumpa sa mga anak. Puro blessing lang ang lumalabas. Say hallelujah. Sino dito yung mga nakapasok sa BSU? Pwede bang tumayo nga sila sa BSU? Halika kayo dito, lahat ng estudyante na hindi nakapasa sa BSU, ang gagaling nyo. Halika kayo. Halika. Lahat ng, halika kayo. Lahat ng JCTD marurunong. Amen? Purihin ang Panginoon. Halika dito. Kayo patotoo na ang gagaling nyo. Halika kayo. Ano grade mo ng general average? 95 po. 95. 94 po. 94. 90. 92 po. 92. 95 po. 95. 92 po. 92. Di ba ang gagaling nila? Pero hindi nakapasa sa BSU. Makinig muna kayo. Eh, ang gagaling nila. Eh, ako, ang grade ko, 75. Nakapasa sa UP. Oh. Di, mas magaling ako, di ba? Tanong, ito. Di, hindi sila nakapasa. Out of, ilan ang kumuha exam? 30,000? 30,000. Ang kinuha lang sa BSU ay 3,000. Hindi sila nakasama. Eh, ang JCTD, bukas ang langit. Magaling tong, 2, 4, magaling tong 6 na ito. Sa akin lumapit. Sabi ko, ano kinalaman ko sa inyo? Gumawa kami ng letter, Dear Governor, Dear Governor, sincerely yours. Sila, noted by Bishop Chodolo Malang, sign. Pinadala ko doon sa Kapitolyo. Purihin ang Panginoon. Ito lahat nakapasok sa BSU. Ano tawag doon? Favor. Sabi natin, favor. Kaya wag kayong tatalikod sa Panginoon. Sasabihin ko, wag na kayong kunin uli. Okay, thank you. God bless you sa inyo. Hallelujah. Di ba, lakas natin kay Lord? Sabihin mo sa katabi mo, favor is yours. Yung iba natutulog, sabi mo, favor is yours. Kita mo, ang hirap pumasok ngayon. Mahalang matrikula. Dito, BSU, Bulacan State University, may scholarship. May libre po yan. Say hallelujah. At isa pang patotoo sa inyo, sa dami-dami ng obispo sa Bulacan, pastor sa Bulacan, ang gobernador tumawag sa akin isang araw. Hello, Bishop Ted. Kumusta ho kayo, gobernador? Mahal na gobernador. Gagawin kitang isang hurado sa barangay. Ang intindi ko, barangay, yung mga magiging, yung, tawag doon? Yung kumukuha na magagaling sa barangay. Ano tawag doon? Ayun nga. Okay lang ako na okay. Opo. Nung maisip ko, hindi ko pala naintindihan kasi sabi ko. Tawag ulit ko, hello, Gobernador. Ano po ba ibig niyo sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Hindi. Mula sa itong term kong last term na ito, gagawin kitang consultant sa Governor's Office ng buong Bulacan.
Hindi ko naman naintindihan. Ano po ba ibig sabihin nun? Tatawag ang sekretary ko sa iyo. Tumawag ang sekretary sa akin. Gawin ko raw yung PDS ko, yung personal data sheet na merong thumb mark, may picture. Naku, naghanap ako ng maganda kong picture. Baka mailagay ko yung dati kong picture deny ka agad, deny. Pinadala ko doon. Alam nyo, noong Miyerkules, pumirma ko ng kontrata. Hallelujah. Ako number 1 na consultant ng gobernador ngayon sa Bulacan. Promotion yan from heaven. Ang aking motibo, pagpasok ko doon, sharean ko sila ng salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, maraming promotion darating din sa iyo. Maraming favor. Kaya itong panahon ito, exciting. Bumilang na kayo, July, August, September, October, November, December. Lubi-lubi. Maraming pagpapala ang darating sa ating lahat. Hallelujah. Say amen! Ako po ay excited ngayong panahon ito kasi nakita ng Diyos yung puso natin. Nagbigay tayo ng buhay, hindi lamang pera, hindi lamang talento, pati buhay natin, ibigay natin sa Diyos. At tatanggalin niya yung lahat ng curses sa buhay natin, papalitan niya ng pagpapala. Tingnan yung sundan natin, tapusin ko na to. Verse 10, sunod-sunod na po ito, verse 10. Say it, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive. Kita mo, pati kabahayan mo, punong-puno ng pagpapala. Dating ang refrigerator mo, puro tubig, purihin ng Panginoon. Dahil ikaw faithful sa tithings, dadagdagan ng Diyos maraming pagpapala sa iyong refrigerator. Sa iyong bag na Louis Vuitton, dadagdagan na maraming pagpapala. Wala na yung puro resibo, bayad na lahat. Hallelujah! Amen! Ito lang, simpleng-simple. Bakit ayaw gawin ng tao? Espiritu pala yan. Yung spirit of giving, yan ang gustong-gusto ng Diyos sa puso natin mailagay. Kasi ang sabi ng Bible, subukan mo ako. Ang sabi dito, try me. Ever say, try Him. Baga sa asawa mo, asawa ko, huwag na tayo magtalo. Bakit di mo muna subukan? Subukan mo mga 6 na buwan. Sabi mo sa katabi mo, try to give your tithes. Say again, try. Ano ibig sabihin ng salitang yan? Pag hindi mo nagustuhan, huwag ka magbigay. Hindi pinurob ng Diyos sa iyo, don't give it. But this is the word of the Lord. Say hallelujah. Ako, pag may nagbigay sa akin, meron akong notes ng Katleya notes. Paano yung order ko sa Shopee? Yung anak ko taga-order. Anak akong babae, kahit natutulog, nakaka-order yan eh. Buti wala dito anak ko. Umu-order kami ganyan kakapal. Gagawa ako ng ledgers, tithes, offering, savings, giver. Yung nagbigay. Tapos, kung magkano. Tapos, kukumpitin ko lahat yun. Pag compute ko, may dala na ako sobre. Kaya, may sobre dyan eh. Kasi faithful in the least, faithful in months. So, gawin nyo yun, ganun. Gawin nyo. Linggo-linggo man o buwan-buwan, etc. Gawin nyo yun. Tapos dadaling ko yun. Kasi mahirap ako, bishop ako, pastor ako. Hindi ako tapat. Dahil lahat ng member hindi tapat. Follow the leaders. Kumita ka ng 20 million. Magkano sa Panginoon? 20 million kako eh. 20 million na kinita mo, magkano sa Diyos? Magkano?
Ang narinig ko, milyon lang milyon. 2 milyon. Hindi, tsikehan mo kasi mahirap magdala. Ang 1 milyon, 1 kilo pong tig 1,000 yun. Isang supo itong gano'n ng McDonald. Sino kaya dito bibigyan ng milyon ng Panginoon? Ha? Say hallelujah. Ang pangarap libre. Kaya mangangarap ka rin. Hindi naman masama yun eh. Nagtataka nga ako sa iba pagka pera na pinag-usapan. Nakakatulog. Inaanto. Pero sa JCTD, buhay na buhay. Sapagat may darating na pagpapala sa buhay nating lahat. Hallelujah. Ngayon, kapag ayaw mo, di ibibigay ng Diyos sa iba. Ganun naman ang Panginoon eh. Sino gusto dito pagbalain? Oh. Hindi lamang ako pinagpala sa gobernador, pati sa mayor ng Malolos, nandiyan si Kapitan. Oh. Ang turing sa akin ni Mayor Christian Natividad, parang tatay. Kasi ang pangalan ng tatay niya, Chodulo. Sabi sa akin, Bishop Ted, saan ba nakuha yung pangalan ng Chodulo? Pangalan ng tatay ko yun eh. Sabi ko, once upon a time, nung naglilihiin ang nini ko, taga Santol yung tatay mukha ko, yun ang kwento sa akin. Nangangampanyang congressman, namimigay nag-eat siya ng candy, ng White Rabbit, ng Biba. Yun ang mga candy natin noong unang panahon, Pastor Ronnie. Ha? Sino nakakita ng Biba? Mas matindi, caramel. Sino nakaabot noon? Ayan. Ganun kayo katanda. Hallelujah. 5 ng caramel yun kako pinamimigay. Naglilihi pala kako ina ko. Ako yung nandun sa loob ng tiyan. Ang pinangalan, katumbas ng pangalan ng tatay mo. Alam mo, sabi sa akin, di parang tatay na rin kita. Ano? Tapos nung nag-o-taking na sa Malolos, nakatabi ko yung nanay. Alam mo pangalan ng nanay? Guess what? Kapangalan ng nanay ko, Matilde. Di tinabihan ko yung nanay. Alam mo, ako si Chodulo. Ang pangalan ng nanay ko, ako Matilde. Tawa ng tawa si Mayor Christian. Kaya tuwing Lunes o every first Monday naman, nangangaral ako doon. 1,500 ang aking audience nakikinig ng salita ng Panginoon. Ano tawag doon? Favor. Kaya yung mga dumalo kagabi, nakakain ng baka. Sabi ko, Panginoon, magpadala ka ng baka. Aba, galing sa Malolos yung baka. Naglakad papunta rito. Ang tawag dyan, pabor ng Diyos. Kaya itong buwan ng July, tandaan po natin, bukas ang langit sa ating lahat. Alright? Alright. Tuloy. Last 5 minutes. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that will not destroy the fruits of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, say the Lord of hosts. Sa lahat ng mga negosyante na nandito ngayon, ang kakampi mo, Diyos, tatanggalin ng Diyos ang iyong devourer. Yung magnanakaw ng buhay mo, sa salapi mo, sa promotion mo, tatanggalin ng Diyos because you are faithful in giving your tithes. Kaya ang kailangan mo, magdesisyon ka. Estudyante ka. Ang baon mo 500 isang linggo. Yung 50, bigay mo sa Diyos tuwing araw ng linggo. Ako nung nag-aaral ako, ang baon ko 7 pesos. Yun ang unang panahon pa. Kinakaltasan ko ng 70 cents. Binibigay ko yun. Bakit? Gusto ko, Diyos ko, maging tapat ako sa iyo. Ayoko maging etc. ganito. Kaya sabi ng Diyos dito, ang kakampi mo, sino? Ang Diyos. Tatanggalin niya yung devourer. Kaya gusto ng Diyos, try me bigyan ko kayo ng example. Ayon sa history ng mga negosyante, yung palang si William Wrigley's, yung sino dito nag-juice si fruit gum, siya ho yung founder niyaan. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong ikapo.
pagpapalain kita at pangunguyain ko lahat ng tao sa buong mundo. Tingnan mo nanguya. Pati sa church nanguya, pagkatapos lalagay sa ilalim ng silya. Huwag niyong gagawin dito yun, ha? Si Dr. Colgate, faithful tithers. Pag bumili ka ng toothpaste, pagbilhin nga po ng Colgate. Di ba? Si Oates, Quaker Oates, he is a Christian. He is faithful in giving his tithes. Kita mo, mabili ngayon. Pagbili nga po ng Quaker Oats, hindi oats, Quaker Oats. Mga po, ito, tingnan mo, verse 12, ito na. Ano resulta? All the nation will call you what? Say it again. All the nation will call you blessed, for you will be a delightful land, said the Lord of hosts. Ladies and gentlemen, hallelujah. All the nation will call you blessed because you are faithful in giving your tithes and offering, even sacrificial giving to the Lord. Say amen. Ngayon, in the end, who is Jesus in this giving? Jesus himself, he gave himself for us as being sacrifice. Kung hindi pinagait ni Abraham ang kanyang anak, lalo na yung Diyos Ama sa langit. Nung makita ng Diyos Ama, si Abraham pala bilang tao, kaya ibigay ang anak. Why me? Sabi ng Diyos, bakit hindi ko maibigay ang aking kaisa-isang anak para sa lahi ng tao? Tinubos tayo sa kasalanan, tinanggal ang ating kahirapan, binigay ang kanyang sarili para lamang tayo mga tagasunod ay magtagumpay sa daigdig nito. Tumayo tayo lang. Kung may ka na 5 tao, sabihin mo, you are blessed. Hallelujah. Alright. Sa loob ng 6 na buwan, ito, tandaan natin ito, 2025, sa 6 na buwan, if you are faithful in giving your tithes and offering, lumapit kayo sa akin, ganito ang Diyos ginawa sa buhay ko, magpapatotoo kayo rito. Lahat ng iyong inaasam sa buhay nyo, God will fulfill it. Even your dreams, it shall come to pass. Close your eyes and bow your heads, please. Our Heavenly Father, thank you for your word. Your word will not return void. Thank you for everything. Taas mo dalawang kamay mo sa Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. This is a part of Thanksgiving celebration. For His name's sake and for your glory's sake. Kapatid, kaibigan, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ay kanyang binorn-again. Napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Nakita ng Diyos yung puso mo, malambot, mababang loob. Kahit ikaw ay dumaraan pa sa pagsubok, ikaw ay na-reject, may nang mata sa iyo, parang ikaw ay may pagsubok pa hanggang ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. God is with us. He is Emmanuel. Jesus is with us today. Mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay nating lahat kaysa iniisip natin. Sige, pasalamatan natin Panginoong Hesukristo. Salamat sa kanyang dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako'y tinubos niya. In the mighty name of Jesus. Habang ikaw'y nakayuko, nakapigit, may pinapakita ang Diyos sa iyo. Isang magandang bagay na parang hindi mo pa nakita sa buhay mo. God is a God of surprise. Walang nalugi na naglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. We give you glory. Yes. We will sing that wonderful song to the Lord. Hallelujah, chorus. Hallelujah, chorus. Habang kayo ay bine-bless ng Diyos ngayong umaga. Kalusugan is a part of blessing. Promotion. Let us worship the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah.
Kayo mga may sakit at may karamdaman, God will heal you today. He is touching you once again. Hallelujah. Hallelujah. Kayo mga may sakit at may karamdaman, God is touching you. Ano man ang karamdaman mo, ilagay mo ang kanang kamay mo sa iyong katawan na mayroong nararamdaman. Hallelujah. 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 We give you praise, we give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Come on, open your mouth and sing the word hallelujah. Without instrument, singing, thank you, Jesus. Only the voice of God's people will be heard. Come on, lift your hands and lift your voices to Him. Wonderful presence of God in this place today. Kayo mga nanonood sa FB live streaming, God is in your house. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. We give you praise, we give you glory for your goodness, Lord. Thank you, Jesus. Sing it for the last time without instrument. Feel the presence of God. Hallelujah. Sige, kanya-kanya tayong awit sa Panginoon. From the crown of their head down to the sole of their feet, release your anointing, Lord. Release the anointing that will break the yoke of bondage in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your presence, Lord, today. Librahando shakrebe libikia rabahanda. Librahando shikribi libiki harav sunderiki andororo sikribi nama.
and we sing the melody of praise to Him. Open your mouth and sing hallelujah. We worship you, our Heavenly Father. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Shandarara kiara kiara bahundere kiara bahundere bahai. Come on, lift your hands. Lahat ng mga ama, lift your hands and worship Him. Worship you. Oh, hallelujah. Habang ikaw'y nagpupuri sa Panginoon, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Nire-release niya ang pabor ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating pamilya. Hallelujah. Oh, marabakiya rabakura basekerebere mahandra baha. Lebra masokrebe na mosekrebe la bakunne de kiyara bakunne de beki. Receive your healing, receive your miracles, hallelujah. Release promotion, hallelujah, hallelujah. Out of your belly flow rivers of living water. Buksan mo ang langit, Ama, sa iyong mga anak ngayong umaga. Madama namin na iyong walang hanggang pagmamahal na binigay mo ang iyong anak na si Jesus para sa aming lahat. Salamat sa kanyang dugo, salamat sa kanyang mga latay kami nagsigaling. Na siya na mayaman sa lahat naging dukha upang kami mga dukhay magsiyaman. Hallelujah. Ura bara bara sikala la bakura masika ne mekia no subni ne mekin. Sandara ra bakia ra basika ra bahanda. Expect great things from heaven starting today. Believe in your spirit that God will do new things in your life. Sera hu ra bara basika ra bahanda ra bahaya. Sige, buksan mo bibig mo, magpasalamat ka na sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Believe in your spirit, God. Give you something right now. Receive it, tanggapin mo sa iyong spiritual, sa iyong espiritu ng Diyos may ginawa sa buhay mo ngayong araw na ito. Panginoon Diyos, marami po salamat sa iyong pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Wala iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Gawin mo kami mga tapat na naglilingkod sa iyo hanggang ikaw, Panginoon Jesucristo, dumating, madatnan mo kaming tapat na nagmamahal sa iyo. Marami po salamat. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat at sa aming paglisan sa lugar na ito ay pagpalain mo kami, balutan kami na yung dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo at pagtagumpayan mo kami sa buong linggo ang magbibiyahe sa buong linggong ito. Samahan mo kami, pagpalain kami lahat. In Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord.